303 na war victims na nag-apply para po maging bahagi ng pre-trial proceedings laban nga po dito kay former President Rodrigo Duterte. Ano po yung aasahan natin? Paano po yung magiging procedure nito? To be specific, may 303 na nag-apply. Pero yung iba kasi, kunyari, hindi kumpleto, hindi naman biktima, o kaya, etc. Kaya, meron tatlong grupo yan. Una, yung klarong tanggap. Kasi, ayon sa parameters, nagsubmit ng ID, nagsubmit ng proof of kinship o pruweba na magkamag-anak sila, birth certificate yan, tsaka marriage certificate. Nagsubmit ng lahat ng kailangan, kung sakaling meron pang additional attachments. At klaro na yung pagpatay sa kaanak nila ay sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So dalawa yan, merong klarong tanggap, merong hindi tanggap, pero meron ding tinatawag na Group C. So Group A, B at C. Yung C, yung mga parang pwede naman sana, kaya lang yung ID na binigay niya ay Quezon City Citizen ID. Hindi kasi yun isa sa mga nakalista or hindi specifically, although sabi naman local government IDs. Itong tatlong grupong ito isasubmit sa judges. Yung judges, okay na sila sa A and B. Tanggap, hindi tanggap. Kasi klaro yun. Pero yung C, pagpapasyahan nila. Yung C na yun yung unang na-submit actually. Yun yung last week. Doon pa mo lang in-explain na ng BPRS na ganito yung style namin, sasubmitan namin muna. Yung C, bagaman 10 lang yung isasubmit namin sa pauna. Ngayong bukas, ang deadline naman ng groups A at B. So, parang naka-by batch at isasubmit nila according to parang category. Pero definitely by the end of this week, mukhang tapos na silang mag-transmit ng application ng mga biktima. Pagkatapos niyan, sasabihin na nila kung sinong mga biktima ang kikilalanin na victims of the case. I see. So, at maaaring mag-participate. Oo, maaaring mag-participate. Ito po yung sa confirmation of charges on September 23. Yes, Maricel, para kikilalanin sila doon. Okay. So within this week, malalaman po natin kung sino-sino yung magiging qualified as witness. Paano po ang mangyayari doon sa kanilang mga testimonya? Do they have to personally go to The Hague para po ipresenta yung kanilang kaso? Ilinaw ko, ito ay participating victims, hindi ito witnesses. Okay. Iba yung sa witnesses kasi medyo mabigat yung pagkilala sa kanila dahil kailangan nilang magtestigo, yan ang may kailangan ng passport and so forth. Dito sa participating victims, ang kanilang role ay magbigay ng pananaw at saka ng mga kuro-kuro, views and concerns. At panaka-naka ay kukonsultahin ng ICC. Hindi nga sila kailangan pangalanan para sa mga judges as long as tiwala sila na, well, alam ng judges ang pangalan, sorry, pero hindi pangalan, pwede mo sila kilala ng publiko. At ang role nila ay magbigay ng views and concerns. At itong kakaibang role sa atin walang ganito Sa atin yung private complainant, di ba yung nagrereklamo? Ang role talagang mag-uupo at magbibigay ng testimonya. Sabi ng ICC, hindi naman lahat makakapagtestigo. Kasi alangan namang isa-isa yan, lahat magsasalita. Sabi nila, yung participating victims, yun na lang yung magiging role. Magbibigay ng views and concerns kesa magdagdag pa ng parang prosecutor at pagpatunay nung kaso. Kung yung prosecutor naman, kung may napipisil sila o nakikita na pwedeng mag-witness na tipong ito, kailangan ito dahil malaki-laki yung impact ng kaso, yung insidente dun sa kaso, bibigyan ng pagkakataon na mag-testify. Hiwalay itong proseso at mas mahaba ito kasi i-vet, paulit-ulit kang interviewin, at minsan pa ka, ibibidyo ka So, ganong klase ang parang application o pag-qualify bilang witness. Pero bilang biktima, medyo ibang level pa. So kung participating victim po ito, attorney, ang kailangan lang ay written information coming from them. Hindi nila kailangan na magpunta sa The Hague, ganon. Yes, oo. Kasi hindi kilala nila na sa ICC, stricto sila dyan na dapat walang re-traumatization. Sa mga nakakarinig, sabi nila, pati dun sa mga nakakarinig, conscious kami na may traumatization
na kapag inulit-ulit yung kwento, papaano na dun sa biktima mismo. So, ayaw nila masyado ng inuulit-ulit. Kaya, ilan lang ang ipepresent nila. And pangalawa, hindi kailangan bawat isang patayan mapruwebahan, mapatunayan sa ICC. Kailangan lang mapatunayan may nangyari, at least one, at yung mga atake ay, so dito palagay ko nagkakatalo-talo Ang sabi kasi, kailangan mapatunayan widespread or systematic. Hindi syempre pag widespread, ang tingin ng ibang tao, hindi dapat libo-libo mapakita mo dyan. Sabi ng ICC, actually hindi. Mapatunayan nyo lang. Kunyari, may listahan ng kung ilan ang namatay. Pwede na yon. May magsabi na, inutos sa amin na, at nagawa namin na pumatay ng 100,000. Kaso hindi ko na lang makilala yung mga pangalan. Pwede rin yun. Kasi, kumbaga widespread, it could be both qualitative and quantitative. Kumbaga, hindi lang sa usapin ng bilang. Ang importante, kabit-kabit, kawing-kawing, may connection ang mga patayan. Okay. So, yun pong pipiliin na witness, natatayo mismo doon sa ICC, kukunin din po ba dito sa mga makakapasa bilang mga participating victims? Posible. Ang witnesses naman, ang bahala sa kanila ay prosecution. Sila ang pipili ng sino ba dito ang okay o sino ba dito okay meaning ready to testify. Hindi yan mag-uupo ng iiyak-iyak at mimiha-miha na ano ba itong kasong ito, kailangan ready. Kaya yung pagpili nilang testigo, matibay-tibay. At palagay ko dito sa confirmation of charges hearing, palagay ko hindi pa sila mag-uupo. Okay. Oo, kasi parang masyado pang maaga. Kumbaga, sa confirmation of charges, kukumbinsihin pa lang ang mga judges na kailangang magbukas ng trial. Sa trial, pinaka-importante yung mga biktima. Ewan ko lang na pwedeng, sige, mag-upo na nga tayo ng witness, ganito pa lang kaaga, para makumbinsihin talaga yung mga judges. Pero sa dinami ng ebidensya patungkol sa patayan, palagay ko, kumbaga, taken for granted na yun, yes, may namatay. At mukhang hindi naman, kumbaga, atake ng depensa na i-deny na may maraming namatay. Mukhang hindi pa yun ang atake nila sa puntong ito. Pero kung halimbawa, attorney, kakailanganin ng tumestigo magsalita mismo sa korte ng mga mapipili ng prosecutor na witnesses, sino ang sasagot nung lahat ng mga gastusin kapag kinailangang lumipad papunta ng dahig yung mga witness? Hindi biro yung gastos dun. Dapat ICC. Okay. Meron silang trust fund para dito, para sa mga biktima. Meron din silang unit para sa proteksyon ng mga victims at witnesses. Pero, meron syempre din konting role ang mga member state ng ICC. Una, sa kanila galing yung trust fund, sa kanilang mga donasyon. At pangalawa, hindi naman sila kasi detenido. Hindi naman pwedeng nakakulong yan sa ICC detention facility. Yun lang naman yung lugar ng ICC doon. So, makikiusap yan sa Dutch government na pwede bang i-house muna namin ito sa ganito o ganyan. O kaya, posibleng sa ibang lugar. Pwede bang dito muna yan sa ganitong bansa, sa mga karating na bansa. Diyan muna yan, saka ihaharap sa hearing. I-note ko lang na baka kasi iniisip ng lahat, diba, yung sa US pala ito yung parang papalitan ka ng pangalan, Yes. papalitan na yung buong identity mo. Hindi po uso pala ito sa ibang bansa. Hanggang US lang, yung kumbaga witness protection na talagang pangkalahatang pagkatao mo ang iibahin. Hindi common ang ganitong witness protection sa ICC. At ang mangyayari, dadaling ka doon, magte-testify ka, siguro 1-2 weeks, ganyan, at iuuwi ka na ulit. Hanggang doon ang, kumbaga, cargo ng ICC. So ibig sabihin, kapag pumayag kang maging testigo, haharap ka talaga doon, kita ka ng lahat, public. Pwede ka ring mag-request na pwede kang nasa kwarto. Doon din naman yung kwarto. Tapos ang mangyayari ay naka-video ka, tapos naka-pixelize. Ang tawag sa'yo, ito po si victim 001 or si victim P-02. May code name. Pero kung minsan makikilala mo rin, no? Makikita din. Okay, ma'am, punta tayo dun sa September 23, yung confirmation of charges. Sabi po ninyo pwede o pwedeng wala, pwedeng meron, pwedeng wala na testigo. But basically, ano po yung mangyayari sa mismong araw na to? Isang araw lang ba to? Mukhang pwedeng humaba no?
4 na araw ang sinet ng korte. Mula 23 hanggang 26, nakabook tayo doon sa isang hall. Ang siste kasi nito, yung makaraang experience din naman, medyo, kumbaga, lumalaban din naman yung parehong partido. At ito nga, nakita ko na yung notification ng defense. Ang technically, unahin muna yung parang other business arising. Di ba? Ganun naman. O ano muna yung mga natira. At posibleng ang isang natirang issue, jurisdiction. Buhay pa yung jurisdictional challenge ng Duterte camp. At posibleng doon pag-usapan. It's the last time, in a sense, that they could discuss it. Kasi the judges need to decide on it already. Sabi ng defense camp, actually, kulang pa kami ng information kaya pinapasuspinde namin ang pagpapasya. Siyempre, yung judges naman, kayo yung nag-submit ng jurisdictional challenge. And pangalawa, kumpleto na yung materyales tungkol dyan. Ang jurisdictional challenge, may kapangyarihan ba o wala yung ICC. At usapin ito ng batas. Kumbaga nandyan na yung facts. Ang facts lang naman ay umexit tayo ng ICC, nag-withdraw tayo, tapos saka nagsimula daw, di umano, yung investigation. So, kumbaga hindi na yun based on too many other facts or additional facts. Kaya kailangan pag-usapan or pagpasyahan doon. Kasi bakit ka patutuloy sa trial kung wala naman palang kapangyarihan? So baka yon unang madiscuss, and then ang main gist technically nung kaso, nung takbo ng confirmation of charges hearing, magsasalita si prosecution, ito ang kaso. Magsasalita si defense, ito ang aming depensa. Tapos magsasalita yung victims. Meron niyang opening discussion or opening remarks, tapos merong parang arguments, tapos may closing remarks din. So, sabi nila, depende kung gaano kayo katagal magsalita. At ang prosecution at defense, pwedeng mag-upo ng witness. Sabi naman na defense, ito yung medyo bagong lumitaw. Sabi ng defense, sige, mag-opening kami. Siguro mga 30 minutes, yung closing namin, mga 30 minutes din, opening statements. Sa pagitan, kung arguments, siguro abutin kami ng 3 to 4 hours. Okay. Pero, attorney, how about yung request ng kampo ni FPRRD for interim release? Ano yung chances na ma-discuss din siya dito aside dun po sa nabanggit ninyo na jurisdiction? Pwede rin. At siguro kung 2 days ago, sasabihin ko na hindi yan malamang pag-uusapan. Pero kasi 2 days ago, parang nakita natin na dati kasi sabi nila, magpapa-interim release kami. Pero, sorry, wag niyo munang pagpasyahan. Pinayagan ng judges. Nung isang araw, sabi, I renew. Inuulit ko ang aking request na mag-interim release. Kaya, wala pang action dito yung ICC judges. Kasi, nung nauna, sinuspend na nila Kumbaga, okay, sige, isang tabi na yan. Ngayon, ewan ko kung bubuhayin din nila o sasabihin nila na, hindi, teka, saka na lang natin pag-usapan. Ito kasing interim release, pwedeng pag-usapan before, during, or after ng confirmation of charges. Pero ano po ang tingin ng prosecution dito? What are the chances na mapagbigyan tong interim release na to? Malabo. Nako, syempre kailangan prosecution ang kausap dyan. Kami kasi sa victims legal team, hindi kami talaga magkausap ng prosecution tungkol sa merits of the case. Pero sa kanilang submissions, para sa kanila, hindi dapat at posibleng malabo. Dahil ito yung isang hindi nga na tayo magkalinawan at hindi rin tayo matunawan kung sino ba at anong bansa ang gustong tumanggap sa kanya. Sinasabi ng defense ngayon, yung kumbaga nakontrata nila, nakausap nila, okay pa rin. Go pa rin sila na mag-host. Kaya lang kung babalikan, ito pala yung nung pinag-uusapan ng prosecution at defense, ito yung pinagtaluhan dahil sabi ng defense, okay na yung prosecution, pumayag na sila. Pagka mukat-mukat, sabi ng prosecution, hindi pa nag-usap, pero hindi tayo nagsara. At ang gusto naming bansa ay hindi yung bansa na sinasabi mo. Kaya, palagay ko, meron pa ring objection itong prosecution doon sa renewed na request for interim release. Kasi, duda ko, at kahit redacted ito, hindi pa rin ito yung bansa na napipisil ng defense. Ng prosecution. Iba pa rin ito doon sa di umano unang napag-usapan. Okay, sige. So, Maricel and the attorney, habang papalapit na ang September 23, kami makikibalita po sa inyo. No?